So, magandang araw sa inyo again. So, ngayong araw, ang ating i-discuss or ituturo ay ang FIBO within the FIBO strategy using your mobile devices. So, right now, ang ginagamit ko ngayon is Android phone. However, kung kayo po ay gumagamit ng Apple or iOS device, same lang din naman ito. You just need to follow kung ano yung sasabihin ko. So, let's start. So itong FIBO within the FIBO strategy is meron po siyang basic rule na sinusunod. Unang-una, tandaan ninyo, humahanap tayo ng retracement levels. So, ang settings po ng Fibonacci is actually default lang siya. So, you don't need to change anything sa Fibonacci na given kapag pinalabas nyo na ito sa chart. And, meron lang tayong mga key points to remember. Unang-una, you need to pull up the M15 time frame. So, M15 tayo, right? And, baguhin lang natin to. Oh, sorry. This is a demo account, by the way, so just don't mind yung sa baba. But anyway, so, M15 lagi ang time frame. And, rules are, you need to look for momentum na nangyayari sa market. So, yung momentum, yun yung mga ranging candlesticks ng uptrend or downtrend. So once na mahanap mo yon, you need to wait for so-called pattern or sideways. Malalaman mo sa M15 kung may sideways na siya kapag huminto na at nagpakita na ng mga pantay-pantay na candlesticks at hindi na nagmo-move pataas or pababa ng drastically ng malaking puntos. So, pinakamadaling identify is 2 to 3 candlesticks nagpantay-pantay siya, isama niyo yung wick or shadow. That means nasa pattern or consolidation phase na siya. All you have to do is to identify kung saan yung swing low and swing high na ginagawa niyang pattern. So once you ma-identify that, that's the time na kailangan nyo nang i-pull up yung Fibonacci retracement object. So para makita yon, you need to go here. Ito po, at same to sa iOS. So, mga iOS users, same lang ng icon 'yan. Just click that. Then, hanapin niyo yung Fibonacci which can be found here. Nevertheless, kung hindi mo siya makita, i-click mo lang yung plus sign and lalabas din naman dyan yung Fibonacci retracement which is located right here sa Fibonacci. So, once na makita mo yan, click mo lang. And in order for you to identify kung you are ready to graph, check mo to. So that means anytime na mag-press ka sa screen, lalabas na yung Fibonacci. So merong two ways to graph this. Okay? So unang-una, dito ang punto, swipe left pataas, I mean pababa, at swipe left pataas para makuha mo yung mga so-called extended numbers. So, tignan natin. Fibonacci, ulitin natin. Swipe left pataas. Okay. And then, swipe left taas din. So, yan. Kasi kinukuha natin yung mga extension part like ito. Very crucial yan dito sa strategy natin. Okay? So, let's move forward. By the way, kailangan mga simple things to remember. Pag nakaganito, ibig sabihin, it's movable. May possible na masadya mo siyang magalaw. Kaya might as well, ilong press mo lang para mawala yung highlighted na yan. But nevertheless, if you wanted to change the settings, color, or delete, you can just simply click that, long press, no? And lalabas po ito. Edit, delete. So, pag chinek mo yung edit, ayan po, you don't need to change anything here. Dito po, ikaw nang bahala kung ano mong gustong kulay at kapal ng linya. Ikaw nang bahala dyan. But yung settings, karamihan kasi tinatanong yung settings. Gaya ng sabi ko, ang settings nito is default. You don't need to change anything. So, click mo lang yung pencil case.
I mean yung pencil, and then kung hindi mo nakikita tong ganitong itsura or structure, you just need to click the set default and that's it, no? Ah, siya po ay freely mo nang masaset sa default. So once you're ready, click mo lang yung back button dito sa taas, back, back, back. So pag di-delete mo din, long press, delete. So ito yung mga key points to remember, team. Sabi ko, pinaka-crucial dito is itong extended version. Okay? So remember, ito yung mga entry points natin for reversals. Ito, ito, at ito. Okay? So pag nandiyan yung mga extended numbers, yung 161.8, 261.8, at 423.6, that means those are the selling opportunity. Wala kang gagawin, kundi hintayin mo lang ma-reach ng price itong mga to at magsisell ka. Okay? So, paano ang SL? So, ang SL niyan could be, ikaw nang bahala. Possibly, pag nag-entry ka dito ng sell at hindi niya nirespeto at hindi siya bumaba, pwedeng dito ang SL mo, re-entry ka na lang uli, expect ka na bababa para manalo. Pwede ding dito ang entry mo, but unfortunately, dinisrespect ulit, tinaas yung market. Once na mahit to, dito ang SL mo, bababa, expected mo na bababa siya. So, ganun siya. So, yung ganun ang mga SL mo. Sana mga take profit points. So, pag ito, nirespeto ng sell mo, ang take profit niyan either 100 or 50. Kung halimbawa naman ito ang nirespeto at nag-sell baba, ang take profit niyan, itong gitna, 161, maswerte na pag inabot tayo sa gitna nito. And then kapag ito ang nirespeto, gitna, itong 2618 at maswerte na kung inabot tayo ng gitna. So yan yung mga TP levels for sell. Ngayon, for buying opportunity naman, no? Kulit natin. Ayan. So, the moment na ma-reach ng price itong mga to, 1618, 261, and then for something, sa baba, ayan po. Yan yung mga buying opportunity. So, all you have to do is to buy, buy, buy. So, kung dinisrespect ito, SL mo dito. Kung dinisrespect, SL mo dito. Okay? So, ang TP points again, if this one is respected, mag-buy, tataas. Dito ang TP1, 150 ang TP2. Kung halimbawa naman, ito ang nirespeto, di ba? Ang TP mo is itong gitna or 161.8 at maswerte na kung ito tayo ang irerespeto niya. Pero kung halimbawa naman, ito ang nirespect niya, TP gitna, TP2 or TP3 yung gitna nito. So uh, that's your take profit points. So paano siya i-graph? Again, kukunin mo lang yung swing high and swing low. So in this structure, let's say di-delete ko muna, no? Na-identify natin na may uptrend siya, di ba? And as you can see sa M15, dito nagkaroon ng consolidation. This would be the last swing high and swing low. Correct? So once makita mo 'yan, all you have to do is to graph mo lang pag ganon, swing high. Because you might expect na pag na-break tong 100, ang next na targeting niyan ay yung mga, unfortunately, hindi natin makita, no? Sige, try natin H1. Okay, hindi din makita. H4. So, yon. So, ang next na tatargeting niyan is yung 161.8 or something. Kung yun ang gagawin niya. Pero halimbawa man lang, balik tayo sa M15, kung hindi siya magpatuloy at dinisrespect niya itong 100 at hindi siya nag-breakout, so mag-expect ka na bababa siya. So technically, kung halimbawa i-graph natin siya, let's try to check, no? Graph, swing high, swing low. So ito na yung mga key points for you to check. Ito ang TP1 or sorry, ito ang pag na-breakout to, ito ang yung buy position, buy and buy. So do the process continuously. Try yung mag-practice sa demo until you got it. Okay? So
pwede kayo mag-practice at practicein to sa demo accounts. Mga other currencies, mag-work din ito. So just to recap before we end the session, again, momentum first, then look for the sideways or mga pantay-pantay na week na walang movement drastically. And then open up your Fibonacci, i-check mo kung saan yung mga patterns na pwede, swing high and swing low, and naka-ready na sa inyo yung 161.8, 261.8, and 423.6. So there you have it. If you have further questions, you are free to ask. Again, I'm encouraging everyone to be part of my VIP. So all you have to do is just to open up account or change your network to my network, right? And then let's have a VIP channel. I give it to you for free kasi ang kailangan lang naman dito is a funded account, no? For as low as 10 to $50, you can just simply trade and then follow my signals and follow this discussion. So, wait na lang kayo sa mga next na uploading ko. Thank you so much and have a good day.